Hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon, Almina. Nakikita mo ito? Patalim! Halika. Itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Likas sa tao ang mangako. Subalit hanggang saan at hanggang kailan ang mga ito na mapanghahawakan? Mga giliw naming tagapakinig, narito po ang naging karanasan ni Almina sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayos na po kaya ang pagkakaluto ko sa morcon, inay? Abay, oo, Almina. Tinikman ko na yan kanina. Sigurado ka ba na darating si Ronel ngayong wedding anniversary niya? Opo, itay. Tiniyak po niya sa akin yun. Kaya nga naghanda ako eh. Ba't wala pa siya? Oo nga. Eh, bakit nga ba? Sabi mo kanina sa akin, maaga siyang darating. Eh baka naman po may dinaanan lang. Ay, sandali lang po. May tumatawag sa cellphone ko. Baka si Ronel ito? Hello? Ito nga po. Bakit po? Ano po? Napalaban si na Ronel? Kumusta na po ang asawa ko? Ano po lagay niya? Ano po nangyari, sir? Bakit po napalaban ang asawa ko? Pinayagan na po siyang umuwi, hindi ba? Pauwi na talaga siya. Kasabay ng iba niyang mga kasama. Kaso, nasa lubong nila mga rebelde. Binaril sila kaya lumaban sila. Ay, Diyos ko. Marami namatay. Pero ang bangkay ni Ronel, di namin nakita. Ano po? Nasaan ang asawa ko? Posibleng binihag at pinatay siya ng mga rebelde. Hindi. Hindi patay ang asawa ko. Hindi maaari mamatay si Ronel. Mrs. Nangako siya hindi niya ako iiwan. Almina, nakikiramay ako sa nangyari. Pwede ba huwag kang makiramay, Glenn? Hindi patay ang asawa ko. Pero namatay ang mga kasama niya. Pero hindi nakuha ang bangkay niya sa lugar ng labanan. Oh, Kaya hindi siya patay. nasan siya? Bakit hindi siya bumalik sa'yo? Alam kong may dahilan kaya hindi siya nakabalik. Baka binihag siya ng mga rebelde. Kung binihag si Ronel, malamang papatayin din siya ng mga yon. Kaya hindi na siya makakabalik pa sa inyo ng anak mo. Tama na! Bakit kapag ganyan magsalita? Sa halip na palakasin mo loob ko, lalo mo pa ako pinanghihina. Sorry, Almina. Nagpapakatotoo lang ako. Ayokong umasa ka sa isang bagay na lalo ka lang masasaktan. Umalis ka na, Glenn. Pero Almina... Umalis ka na! Ayoko na marinig pa ang mga sasabihin mo! Concha, nasilip ko natutulog na mag-isang apo natin sa salid nila. Pupunta ako sa Junior mamaya pagkatapos nitong ginagawa ko, Pidjong. At asan si Almina? Ay, hindi ko pala nabanggit sa'yo. Ngayon ang simula niya sa kanyang trabahong papasukan. Magtatrabaho na siya? Ay, yun ang gusto ng anak natin, na maitaguyod ang ating apo. Nako. Kung nakinig lang sana siya sa akin, hindi niya sasapitin ang mabiyuda na maaga. Taong to, oo. Hindi pa naman patay ang manugang natin. At tiyak na papatayan din si Ronel ng mga bumihag sa kanya. Kaya nga ang anak natin, batang-batang biyuda. Dapat hindi si Ronel ang pinili niya.
Dapat si Glenn na lang. Sa bagay, ngayon wala na si Ronel, may pagkakataon na si Glenn. Pejong, huwag ka naman ganyan. Alam mo, mahal ang anak natin si Ronel. At naging mabuting asawa din naman sa ating anak. Ang dapat, ipanalangin natin na makaligtas siya upang maging maligayang muli ang ating anak. Oh, nagdala ka na naman ng pasalubong, Glenn. Sabi ko naman sa'yo hindi ka na dapat nanliligaw pa sa akin. May asawa at anak na ako. Anak lang ang meron ka, Almina. Wala ka ng asawa. Umaasa pa rin akong buhay siya. Pero bakit 1 taon na, pero wala pa rin siya? Ikaw na rin ang nagsabi, mahal ka niya. Kung buhay pa yun, tiyak na matagal ka na niyang binalikan. Glenn, Kaya kalimutan mo na siya. Wala na si Ronel. Saka mo na lang ibaling ang iyong damdamin. Concha, gabi na, wala pa si Almina. Sabi niya sa akin kanina, may overtime siya. Kaya gagabihin daw ng gusto. Halos isubsub na niya ang ulo niya sa trabaho. Ang gusto ni Almina ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating apo. Kung tinatanggap na niya si Glenn, hindi na niya kailangan magpakahirap pa. Hindi nga siya mahal ng ating anak. Ano magagawa mo? O paano nga? Ayaw niyang kalimutan si Ronel. Ay, Naniniwala pa rin siya sa pangako nito na hindi siya iiwan. Patay na nga yung tao. ay Pejong, naku, naaawa ako sa ating anak ko. Dapat tulungan mo kong kumbinsihin siya na tanggapin na si Glenn para hindi na siya nahihirapan pa. kinabi na ako ng gusto. Kaya yan, madalang nang dumadaang tricycle. Kumusta, Almina? Ay! Glenn! Ito naman, ginulat mo ko Halika, ihatid na kita. Ayun ang tricycle ko. Hindi, wag na. Kakahiya naman sa'yo. May darating pa namang tricycle. Alam mo, ang hirap sa'yo. Sobra kang pag-ipot. Ha? Dapat nga hindi ka ganyan Dahil may anak ka na. Aba, hindi ko sinabi siligawan mo ko, ha? Matagal ko na nga sinabi sa'yo, iba na lang ang gustuhin mo Kaso nga, ikaw ang gusto ko Pero ang arte mo. Ay, nako, mabuti pa, maglakad na lang ako. Huwag mo na ako sabayan. Hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon. Nakikita mo ito? Patalim nga. Itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Sige, gawin mo! Aba, Bakit akala mo natatakot ako? Mabuti nga mamatay na rin ako para magkasama na rin kami ng asawa ko! Albina! Gawin mo na, Glenn! Patayin mo na ako! Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa sumama sa isang lalaking hindi ko naman mahal! Nakapagsibak na po ako ng kahoy, Nana Musang. Abay, salamat, Anton. Napakasipag mo talaga. Wala nang kupkupin kita. Nabawasan ng malaki ang aking hirap. Kulang pa nga po mga ginagawa ko kung itutumba sa pagliligtas na ginawa niyo sa akin. Kung hindi niyo po ako tinulungan nung makita niyo akong walang malay, malamang ho, patay na ako. Naawa ako sa'yo nung makita kong kailangan mo ng tulong. Kaya nga ginawa ko ang lahat para ikaw ay matulungan. Kasi hawig mo yung anak kong matagal nang namatay. Kaya nga ang tinawag ko sa iyong pangalan Anton. Teka, maiba ako. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin maalala ang iyong tunay na pangalan at ang iyong pinagmulan? Hindi pa po Oh, malamang
Ang nangyari sa iyo yun yung tinatawag nilang amnesia. Oh, Ha? Mga putok ng baril. oo nga. Malamang naglalaban na naman ang mga rebelde at militar. Nanamosang. Militar. Naalala ko na. Isa akong sundalo. Ha? Ay, ano pa? Ano pang naalala mo? Anong pangalan mo? Isipin mo, dali. Hindi ko maalala. Ha? Nanamosang. Ang ulo ko. Sumasakit. Oo, muna ko nag-isipin. Tama na, mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Huwag ka muna mag-isip. Ay, Anton! Gising ka na pala. Nagluto ako ng lugaw. Halika, kumain tayo. Anton? Hindi po Anton ang pangalan ko. Ako po si Ronel. Naalala mo na ang iyong pangalan. O itaga saan ka? Sabihin mo. At bakit nung matagpuan kita may tama ka ng bala? Isa po akong sundalo. At may pamilya po ako sa Maynila. Ay, tiyak. Labis ng pag-aalala nila sa iyo. Nanamosang pakiusap po. Ah, Tulungan ninyo ako. Kailangan makaluwas kaagad ako ng Maynila. Diyos ko. Halos 2 taon na po. Wala kaming balita sa asawa ko. Hindi ko po alam kung buhay pa nga ba siya o wala na. Pilit kong pinangahawakan ng pangako niya na hindi niya ako iiwan. Pero nasaan na siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Kung buhay pa siya. Almina? Asawa ko? Si... Ronel! Ronel, ikaw nga! Almina? Ronel! Ronel! Salamat sa Diyos, nagbalik ka na. Ang tagal kong naghintay. Naniwalang buhay ka. At hindi nga ako nagkamali. Binalik ako ng Diyos sa'yo, mahal ko. Ano nangyari? Bakit hindi ka nakita ng mga subaklolo sa inyo? Nang tambangan kami ng mga rebelde at nakita kong patay na ang mga kasama ko, nagkunwari akong patay na rin upang iwanan kami ng mga kalaban. At nang wala na sila, gumapang ako. Sinikap kong makaalis sa lugar dahil takot na rin ako na baka bumalik pa sila. At sa pagmamadali ko makatakas, nahulog ako sa isang bangin at tumama ang ulo ko sa isang malaking bato. Nakita ako ng isang matandang babae na walang malay, malapit sa kanyang bahay. Tinulungan niya ako at ginamot. Siya si Nana Mosang. Nanay Mosang? Oo. Kaso nang magising ako, nagkaroon ako ng amnesia. At kailan lang bumalik ang aking alaala. Salamat na lang. Bumalik na ang alaala mo. Oo, Almina. At ngayon, makakasama ko na uli kayo ng ating anak. Dinirinig niya ang tumatawag ng tapat. At ang kalungkutan nito'y hindi niya pinagluluwat. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special sound effects Jerry Mutia. Technical supervision
Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ditas, isisilang mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi, Arnold. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Namamatay nga ba ang damdamin? Ngunit hindi ang isang pangako? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ditas sa ating dulang sa kanyang panahon. Madel. Ha? Dito ako tinuro nung napagtarungan ko sa labas na nakakakilala sa'yo. Dito ka naman nagtatrabaho. Waitress ako dito. Dito kami nagkakilala. May mga plano kayo? Oo! Marami. Buntis ako. Dinadala ko magiging panganay na anak namin ni Arnold. Buntis din ako. Dinadala ko rin ang magiging panganay na anak namin. Kaya kung hihilingin mong hiwalayan ko ang asawa mo, hindi ko gagawin yun. Ipaglalaban kong karapatan ng batang isisilang ko sa pangalan ng kanyang ama. Ilang linggo na yatang hindi nagagawi rito sina Arnold at Ditas. Celia. Dati-rati kapag galing sila sa pagsisimba, sumasaglit sila rito. Baka nga kasi abala sa bagong negosyo niyang meat delivery si Arnold. Yun muna naisip niyang pasamantalang pagkakakitaan na magsara ang tindahan niya ng cleaning products dahil sa pandemya. Marami talagang pinabagsak na negosyo ang pandemya. Sana lang makabalik siya sa pagninegosyo kapag maayos na ang ekonomiya. Mabuti na nga lang, matatag ang profesyon ni Ditas. Nakapagturo pa rin siya sa online kahit na mayroong pandemya. Pero hindi sila po pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo na nga, nagdadalang tao na manugang natin. Ha? Talaga? Buntis na si Ditas? Magkakaapo na tayo, Celia. Oo, Jaime. At excited na ako sa magiging apo natin. Aba, kapag isinilang na siya ni Ditas, hindi maaaring hindi nila ipahiram sa atin ang ating apo. O kaya naman, dahil pareho silang abala sa trabaho, walang problema. Kahit tayo na mag-alaga sa bata. Sinampal, Arnold. Wala akong ginagawang masama sa iyo. Hindi ka dapat sumugod sa resto bar. Hindi mo na ako binigyan ng respeto sa mga taong nakakakilala sa akin doon. At ako, binigyan mo ba ako ng respeto nang buntisin mo ang model na yon? Sumagot ka! Sige. Total, alam mo na ang lahat. Oo, inaamin ko. Nadisgrasya ko nga si Madel. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan dahil sinira ko ang buhay niya. Nakukonsensya ako. Pero sa ginawa mo sa akin, hindi ka nakukonsensya. Wala lang sa'yo. Nasinaktan mo ang loob ko. At sa halip kami na magiging anak mo ang iiwan mo kaysa sa babaeng yun. Ditas, ikaw ang asawa ko. Kaya hindi kita iiwan. Isisilang mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi! Maling maging bahagi ako ng iyong pagkakasala. Dahil ang mali, habang inuulawa,
Hindi ito na itutuwid! Marami kang ipinangako sa akin, Arnold. Kailangan tuparin mo lahat ng yun. Huwag kang mag-alala. Malaki ang hatian namin ni Alan sa kinikita sa meat delivery. Kayang-kaya kong tustusan ang lahat ng gusto mo. Maghanap na rin ako ng apartment na lilipatan natin. Siyempre naman, para may privacy naman tayo. Hindi yung kung saan-saan lang tayo nag-check-in. Sige. Sabihin mo lang sa akin kapag nakakita ka na. Para mabigyan kita ng pang-down payment. At saka, naisip ko, malis na rin ako dito sa trabaho. Anong liit-liit lang naman ang sahod ko rito eh. Nai-stress pa ako sa mga makukulit na customers. Tsaka ang gusto ko kasi, doon sa titira nating apartment, hintayin ko na rin yung pag-uwi mo doon. Diba? Okay, sige. Kung anong gusto mo, kung ano yung mga plano mo, edi okay. Naiisip ko kasi, Jaime, baka nga nahihirapan ng kumilos si Dita dahil sa kanya pinagbubuntis. Kaya hindi na sila makadalaw sa atin. Ay, Mabuti pa siguro tayo nang dumalaw sa kanila, Celia. sige. Parahin mo na yung paparating na tricycle. Okay. Para maaga tayo makarating doon. Naiinip na rin akong makipagbalitaan sa mag-asawa. Ewan ko ba naman sa'yo, Arnold? Ang bagay lang natin sa resto bar na yun, mag-deliver ng karne para sa mga menu nila. Kung bakit, dinisgrasya mo pa yung Madel na yun. Pero ba bang magagawa ko kundi panindigan na lang si Madel? No, sa ngayon, kaya mong ibigay lahat ng gusto niya dahil abot-abot ang kita natin sa meat delivery. Pero baka malasin tayo dahil dyan sa ginagawa mo, Arnold. Hinahaluan mo nga kasi ng kamalasan ng hanap buhay natin. Ayoko namang madami sa karma mo dahil dyan ko rin kinukuha ang pantusto sa pamilya ko. Masyado ka naman mag-isip. Advance masyado. Ang layo na nang narating ng mga mangyayari Saka, sa'yo. isa pang tanong, ikaw ba talaga ama ng pinagbubuntis ng Madel na yun? Ha? Matuto ka nga magbilang ng mga araw. Kailan lang kayo nagkakilala sa resto bar na yun? At saka hindi ba napansin? Masyado kang minamadali ng babae yun para ibahay mo siya. Pati nga yung sustentong hinihingi niya sa'yo eh. Nakadetalye pa eh. So ngayon, gulong-gulo na ang isip mo sa problemang pinasok mo. Kaya ang pinaka-option mo, hiwalayan ako, ganon? Ano yun? Bumubuo ka ng sarili mong buhay na hindi na akong kasama? Ayaw mo na akong kausapin, di ba? Ayaw mo na rin akong pagsilbihan. Para na lang tayo mga estranghero sa bahay na to. Eh di maghiwalay na tayo. Ikaw at ang mga desisyon mo pansarili lang. Mulat sa pool, pagod na akong unawain ka. Kaya nga maghiwalay na tayo. Para hindi ka na mapagod na unawain ako. Tutal, malakas ka. Matalino ka. Kayang-kaya mo na magdalhin ang sarili mo, hindi ba? Kung para sa tamang iisipin mo, hindi mahirap ang magdesisyon. Pero kung para sa pansariling kaligayahan mo lang ang paiiralin mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng inaakala mo kapanatagan. Dahil simula pa lang yon ng mas magulong buhay na pinili mo. Teka! Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Ha? Doon pa lang kasi sa may pintuan, dinig na namin ang pagtataasan niyo ng mga boses. At ano yung kanina pa namin naririnig na hiwalay, habang pagpasok kami rito? Ano yung maghihiwalay na kayo? Kung hindi pa kami nagawi rito, hindi namin malalaman ng nanay mo na may problema pala kayong mag-asawa. Tay, Nay, ano ko kasi, nakabuntis ako ng
ibang babae. Ay! Sus Mariosep! Abay talaga magugulo nga ang pagsasama niyo ni Ditas. Dahil dyan sa mga ginawa mo. Kahit ako hindi ko maubos maisip kung paano susolusyonan niya problema mo. Isipin pa, buntis din niyang asawa mo. Bakit naman isinubo mo ang sarili mo sa ganong problema? Ha, Arnold? Hindi bali sana kung hindi mo na-disgrasya yung babae. Ganun pa ba, na-disgrasya mo man siya o hindi pa rin tama yung ginawa mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dahil may asawa ka ng tao. Hindi ko na nga po alam kung paano ko lulusutan. Paano mo nga lulusutan ng isang problemang mahirap solusyonan? Madel, ano yung narinig kong usapan nyo ng lalaking yon? Na asawa mo pala at siyang ama ng ipinagbubuntis mo? Ibig sabihin, nirarakit nyo lang si Arnold para sa mga kapritsyo yung mag-asawa? Teka muna, Alan. Ha? Baka naman pwedeng huwag mo nang sabihin kay Arnold yung narinig mo. Pag-usapan na lang natin to. Sira ulo ka ba? Halos magpakamatay na nga si Arnold dahil sa kaiisip kung anong gagawin sa buhay niya. Pagkatapos, gusto mo pa akong idamay sa panluloko mo sa kanya? Alan. Iligay mo ito sa tuktok mo, Madel. Hindi lahat ng tao katulad ng paraan ng pag-iisip mo. Mapalad pa rin ako dahil may sariling paraan pala ang mga sitwasyon para may iwas ako at maibulat sa aking mga pagkakamali. Pero higit sa lahat, mapalad ako dahil sa kabila ng pagiging makasarili ko, paulit-ulit mo pa rin ako napapatawad. May mga pagkakamali rin naman ako. Minsan, hindi kita iniintindi. Hindi kita pinakikinggan. Tulad nung malugi yung cleaning products mo. Hindi ko naramdaman yung sakit na iniwan nun sa'yo. Kasi nga, puro paninising ginawa ko. Iisip ko nga, baka nga mahirap ako maging asawa. Patawarin mo rin ako, Ditas. Kung hindi ko man nasasabi sa'yong mahal kita o na ipapadamang mahal kita. Pero ang totoo, mahal na mahal kita, Ditas. Kahit naman nagbago tayo sa isa't isa, hindi naman nababago yung pangakong pinitiwan natin noon sa harap ng altar. Ako, yun yung pinanghahawakan ko. Kung bakit hindi ako po pwedeng tumigil na mahalin ka, Arnold. Sagrado ang mga sumpaang pinagbubuklod sa harap ng altar. Kalakip niyon ang tapat na pagmamahal at paghahandog sa sariling buhay sa taong pinakamamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ang anak namin ang unang nakaalam. Nakita ng panganay namin ang post ni Guido sa isa niyang FB account. Ang sakit, Ramona.
Ngayon ako nagsisisi kung bakit itinulak ko pa siyang mag-abroad. Lourdes, Kaya ikaw, huwag mong itulak sa tukso ang asawa mo. Hindi masamang magnegosyo. Maging masinop ka. Ngunit lalo namang huwag mong kalilimutang bigyan ng panahon ang iyong asawa. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami pa rin ang naghahangad na magtrabaho sa ibang bansa. Iyon ay dahil sa pagnanais na mabigyan ng maginhawang buhay ang kanilang sambahayan. Ang malungkot, may pagkakataong nagiging sanhi pa ang kanilang trabaho upang mawasak ang kanilang sambahayan. Paano nga ba maiiwasan o mababawasan man lamang ang ganitong suliranin? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramona sa ating dulang sa kanyang panahon. Magandang hapon, Ramona. Lourdes, ikaw pala, napasyal ka. Naghahanap kasi ako na makakausap. Sumasakit ang ulo ko sa problema ko. Maupo ka. Salamat. Bakit? Ano ba yun? Kaya lang, busy ka yata. Parang ang dami mong ginagawa. Ay, oo, naglilista kasi ako ng mga produktong kailangan namin sa grocery. Pero, pwede naman ako makinig sa'yo. Bakit? Ano bang problema? Ang asawa ko kasi. Oh, Matagal lang hindi tumatawag at nagpapadala sa amin ng pera. Hindi rin nagte-text. baka naman may sakit. Iba ang kutob ko eh. Baka may babae siya sa Saudi. Lourdes, pareho lang tayong may asawang OFW. Pero hindi ko basta pinagbibintangan ng asawa ko kasi may tiwala ako sa kanya. Dapat ganun ka rin. May kilala ka ba dun sa katrabaho niya na may cellphone number? Yung alam mong phone number ng katrabaho niya, tawagan mo para meron ka matanong tungkol doon sa kalagayan ng asawa mo. Hindi naman kasi siya dating ganito eh. Ay, yung asawa ko, tumatawag na naman. Ano ba naman ganitong si Kadyo? Laging wrong timing tumawag. Teka lang ha. Oy, Kadyo, hello? Mamaya ka na lang tumawag. O kaya, bukas na lang. Sorry ha, pasensya ka na. Abala kasi ako sa paglilista ng mga kailangan natin produkto sa grocery. O tapos mamaya, mamimili ako. Bukas ka na lang tumawag ha? O, ba't malungkot ka na naman, Kadyo? Hindi mo na naman ba nakausap si Mrs.? Nakausap naman, Berting. Pero gaya ng dati, sandali lang. Nagmamadali na naman si Ramona. Bakit daw? May pupuntahan na naman. Hindi, marami daw namimili sa grocery. Mukhang nalibang na ng gusto si Ramona sa business nyo. Oo nga eh. Mula nang itayo namin yun, nawalan siya ng panahon sa akin. Para bang nalimutan na niya na nalulungkot din ako rito. Pare, dapat sumama ka na lang sa akin bukas. Mamamasyal tayo. Pupuntahan natin yung lugar na madalas na pinupuntahan ng mga OFW dito. At makikita mo, pare, masisiyahan ka. Baka malimutan mo pa asawa mo. Oh. Ano ba yung sinasabi mo, Berting? Hindi, biro lang yun, pare. Sumakay ka naman. Nasa iyo naman yun eh. Basta sumama ka sa aming mamasyal. Alam mo, Kadyo, ang saya ko ngayon.
Kasi nakasama ka namin sa pamamasyal ni na Bertine. Palabiro ka pala, Cory. Yan, di ngumiti ka rin. Talo ka talagang pumupogi pag humingiti ka. Talaga lang, ha? Sige. Lilibre kita sa merienda mamaya dahil sa sinabi mo. Ay, gusto ko yan. Pero, totoo yung sinabi ko. Talagang gwapo mo. Kaya nga noon pa, attracted na ako sa iyo eh. Cory, Pero ayaw mo naman akong pansinin. may asawa na ako eh. Wala naman siya dito. Hindi niya malalaman ang mga gagawin mo. Mabuti pa, sundan na natin ang mga kasama natin. Baka hinahanap na nila tayo eh. Oh, ayaw mo ba nun, Kadyo? Sinisinop ko at sinisikap na lumago yung kabuhayang pinundar mo. Maganda nga yun. Pero sana naman, huwag mo akong kalimutan. Magkaroon ka pa rin ng panahon sa akin. Drama mo naman. Bakit ba bigla ka naging pusong mamon? Ikaw, bakit bigla kang nagbago? Kadyo, hindi ako nagbabago. Ikaw lang kasi wrong timing kung tumawag. Kaya hindi mo ako nakakausap ng matagal. At minsan, talagang hindi mo rin ako nakakausap. So, kasalanan ko pa pala na namimiss kita. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para hindi kita ma-miss. Naku, ano ba yan? Tsaka na nga lang tayo mag-usap. Pag malamig na ang ulo mo. O sige, bye! Kaya ka pala nakasimangot dahil galit pa rin kayo ni Kadyo. Kasi siya, ang hirap umintindi. Kaya ayoko muna siyang kausapin, Lourdes. Huwag ganun, Ramona. Ano? Baka mamaya, matulad kayo sa amin ni Kido. Ha? Bakit? Kumusta na kayo ng asawa mo? Ayun. Huh? Nalaman ko na. Kaya pala siya hindi nakakatawag sa akin at nakakapagpadala ng pera. Oh? Dahil may babae siya. Ha? Paano mo nalaman? Ang anak namin ang unang nakaalam. Nakita ng panganay namin ang post ni Guido sa isa niyang FB account. Oh? Ang sakit, Ramona. Ngayon ako nagsisisi kung bakit itinulak ko pa siyang mag-abroad. Lourdes. Kaya ikaw, huwag mong itulak sa tukso ang asawa mo. Hindi masamang magnegosyo. Maging masinop ka. Ngunit lalo namang huwag mong kalilimutang bigyan ng panahon ang iyong asawa. Hindi ako makatulog. Bakit ba hindi mo wala sa isip ko yung mga sinabi ni Lourdes? Naaalala ko rin yung isang sinabi ni Arcadio nung huli kaming nagkausap. Sabi niya, gagawa siya ng paraan para hindi niya ako ma-miss. Anong gagawin niya? Naku, baka mababaeng lalaking yun na. Huwag naman, Diyos ko. Ayoko pong mawasak ang pamilya namin ni Kadyo. At ayokong mawala siya sa akin. Ano ba ito? Lalo akong kinabahan. Makapakinig nga lang muna ng radyo para ma-relax ako. Ito, paalala lang ha. Kayong mga misis ng mga OFW. Dapat lalo kayong maging malambing at maalalahanin sa asawa nyo. Kahit nasa malayo sila, ipadama ninyong mahal na mahal nyo pa rin sila. Pwede naman yun eh. Sa pamamagitan ng pag-ipag-usap nyo at pagpapadala ng mga sweet pictures at mga messages. Mahirap ang nasa malayo. Maraming tukso. Ay, Diyos ko. Hindi naman porket mahal kayo ng mga mister ninyo, hindi na siya matutukso sa iba. Kaya ang dapat, sikapin nyo rin na ipadama sa kanya ang inyong pagmamahal upang lumakas siya at tumatag nang maipaglaban niya sa tukso ang pag-ibig ninyo. Nang sa gano'n naman, maiwasang mawasak ang inyong pamilya. At kapag nangyari yon,
pag lahat ng sambahayan ay naging ganon, aba, mababawasan ng malaki ang problema ng pamahalaan. O di ba mga misis? O sige ho, magbabalik tayo makaraning ilang patalastas. Nakagawa nga ako ng kasalanan kay Kadyo. Kailangan makabawi ako sa kanya. Hindi ka sasama sa pamamasyal namin bukas? Bakit? Pare, kasi nararamdaman ko, lalong nauhulog ang loob sa akin ni Cory. Mahirap na. Ayoko siyang paasahin. Patulan mo na lang kasi. Ayaw mo nun. Sasaya ka sa ilang buwan pang pananatili natin dito. Kasalanan sa Diyos ang gusto mong gawin ko. At saka mahal kong asawa ko. Kaya ako nang iiwas kay Cory. Kaysa naman lalo lang siyang masaktan. Oh, may nag-text sa'yo. Oo nga. Aba, si Ramona. Hello, mahal. Sana hindi ka naggalit. Sorry, ha? Miss you so much. Hindi nagalit ang misis ko. Sweet na uli si Ramona ko. Kadyo, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan, Cory? Bakit hindi ka na sumasama sa grupo? Iniiwasan mo ba ako? Wala tayong relasyon. Magkaibigan lang tayo. Alam mo yan. Pero mahal kita. Iba na lang ang mahalin mo. Kadyo. May mga binata naman dito. Sila, maaari ka nilang mahalin at pakasalan. Pakiusap, Cory. Huwag na ako. Pre, mukhang nakaimpake ka na. Siyempre naman. Excited na ako eh. Ikaw ba hindi? Siyempre, excited din. Dahil makikita ko na uli ang pamilya ko. Berting, hindi na ako babalik dito. Tutulungan ko na lang si Ramona sa grocery namin. Tapos, bibili ko ng pamasadang jeep. Ayoko nang mapalayo pa sa pamilya ko. Alam mo, pare, yun din ang balak ko eh. Magnenegosyo na lang ako. Natauhan ako sa mga nakita ko sa iyo eh. Kaya magbabago na rin ako. Kadyo, mahal. Hindi ka pa ba tapos? Naghihintay ng mga bata sa sasakyan. Narito na ako, mahal. Oh, tayo na. Ay, ang gwapo pa rin talaga ng asawa ko, kahit may edad na. Ikaw rin naman, maganda pa rin. Ang bilis ng panahon, ano? 25 taon na tayong kasal. At nakatapos na rin ang pag-aaral ng dalawa nating anak. At ngayon nga, ikakasal tayong muli. Mabuti na lang, hindi nawasak ang ating pamilya nung nasa ibang bansa ka. At ako naman, nalilibang sa pagnenegosyo. Tama ka. Salamat sa Diyos. Magkasama pa rin tayo. Ang pagmamahalan at ang mga kalooban ng Diyos ay marapat na laging isabuhay ng mga ina at ama ng sambahayan. Malaki ang maitutulong nito upang manatiling matatag ang kanilang pagsasama sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maylard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar.
Musical scoring, Buboy Salog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Magpakatatag ka na at kalimutan mo na ang nangyari. Napakasakit kasi, pinsan. Biro mo, sa dami ng mga niligawan ko, lahat busted. Napakahirap pala maging pangit. Parang wala nang pwedeng magmahal. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lahat ng tao ay may kani-kanyang papel na ginagampanan dito sa mundo. Ngunit may pagkakataong hindi ito agad maunawaan ng iba. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gidong sa ating dunang sa kanyang panahon. Gido, naglalasing ka na naman. Lagi ka nilang umiinom, ah. Kayo pala, tay. Naglilibang lang naman po ako para makakalimutan ko mga kabiguan ko. Anak, Oh, abay, hindi mo malilimot sa pamamagitan ng alak ang nangyari sa'yo. tama ang nanay mo. Bakit po nangyayari sa akin ito, tay? Oh, Lahat na lang ng niligawan ko, binasted ako. Dapat ko naman silang niligawan na. Hindi rin naman ako pangit, di po ba, Nay? Tay? mabait ka naman, anak. At saka, masipag pa. At hindi pangit, di po ba? Ayaw niyong sumagot eh. Nak, pasensya na ha. Mga magulang mo kami. At ayaw namin maging sinungaling sa'yo. Ibig niyo pong sabihin, ang itsura ko pong dahilan kaya lagi akong bigo sa pag-ibig. Huwag ka sanang masasaktan. Pero, posible. Oh, Dahil may mga taong tumitingin sa panlabas na anyo. Ay, bakit naman kasi? Kasalanan ko. No. Ipinaglihi pa kita sa hindi maganda. paano lang pala ako magiging maligaya? Paano? Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Oo nga, tama ang tatay mo. Naniniwala kami na may inilaang magandang kapalaran sa iyo ang Panginoong Diyos. Bestre, tayo na magapunan. Nasa kusina na si Bunso. Si Gido naman, pinatawag ko na kay Rina para sa ganun sabay-sabay tayong kumain. Mabuti nga, Sedes. Awang-awa na ako sa ating panganay. Araw-araw na lang siyang nalulungkot at naglalasing. Pati trabaho niya, napabayaan na niya. Oo nga eh. Ay, naalala ko pa. Baka mamaya magkasakit siya. May problema na nga tayo sa sitwasyon mo. May magkakasakit pa. Nay! Hindi po makakasabay kumain si Kuya Gido sa atin. O bakit? Naglalasing na naman? Hindi po. Ang taas po ng lagnat niya. At masakit pa rin ulo. Pinsan, kumusta na pakiramdam mo? Eto, medyo nangihina pa ako, Kuya Diego. Dahil sa 1 linggo ka rin nagkasakit. Naawa nga ako kay Nainay at sa mga kapatid ko.
Palit-palitan sila na mag-aasikaso sa akin. Kaya dapat, ngayong magaling ka na, magpakatatag ka na at kalimutan mo na ang nangyari. Napakasakit kasi pinsan eh. Pero mo naman, sa dami ng mga niligawan ko, lahat na nag-busted. Napakahirap pala maging pangit. Parang wala nang pwedeng magmahal. Pinsan, hindi totoo yan. Nagkataon lang na panlabas na anyo ang tinitignan ng mga niligawan mo. Mabuti pa, kalimutan mo na sila. Sisirain lang nila ang buhay mo. Pinsan, marami kang magagandang katangian. At naniniwala ko balang araw, may makapapansin din nun. Natagalan ako sa pakikipag-usap sa pinsan ko. Ay, kawawa naman si Gido. Kumusta na nga pala siya? Magaling na ba? Wala na siyang ubo at lagnat. Nagpapalakas na lang. Kaya ang sabi ko, wag na siya maglalasing para hindi na magkasakit uli. Oo nga. Baka ma-hospital na siya sa susunod niyan. Tama. Siya nga pala. Naiwan ko yung cellphone ko kanina. Napansin mo ba kung saan ko inilagay? Oo, ikaw talaga. Napaka makakalimutin mo na. Tumawag nga yung boss mo kanina kaya nakita ko yung cellphone mo. Oh, anong sabi ni boss? Tumawag ka raw pagdating mo. Importante daw na makausap ka niya. Sige na pinsan, pumayag ka na. Magandang pagkakataon ito para sa'yo. Oo nga naman, anak. Yung iba nga gusto makapag-abroad pero napepeke. Yung inaalok sa'yo ng Kuya Diego mo, ay sigurado legal yun. Tingin mo kaya, Kuya Diego, makakaya kong trabaho doon? Oo naman. At saka mabait ang boss ko. Mahusay magpasweldo. Lalo na kung masipag ka at mapagkakatiwalaan. Kinakabahan ako, Kuya eh. Baka lalo lang akong mahirapan doon. Pinsan, huwag kang kabahan. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita pababayaan. At saka, mawiwili ka doon. Tinitiyak ko sa'yo yan dahil hindi super higpit sa Dubai. Sa bagay, baka pag umalis ako ng bansa, makakalimutan ko ang mga kabiguan ko. Mas matutulungan ko pa sina inay at itay. Kung ganun, payag ka na. Sasabihin ko na sa boss ko ha, para masimulan na natin ang pag-aayos ng mga papeles mo. Sayang naman. Hindi ko inabutan ang tawag ni Kuya. Pwede ka naman daw tumawag sa kanya, Rina, sa oras na wala siyang trabaho. Ay, salamat. Makakakwentuhan ko siya. Ay, kumusta naman daw po siya doon? Maayos naman ang lagay niya, anak. Natutuwa nga ako. Dahil mukhang masayang-masaya siya doon. At saka sabi pa niya, na ipadala niya na raw ang kanyang unang sweldo. Ay, mabuti po. Maipapa-opera na natin si Itay. Alam na po ba ni Kuya? Hindi pa nga eh. Dahil nung lumabas ang resulta ng pagsusuri sa tatay niyo, kaalis lamang niya. Kaya ang plano ko, tatawag ako sa kuya mo para malaman niya. Bakit naman hindi niyo sinabi sa akin nung nandiyan pa ako na may dinaramdam pala si Itay? Ang tatay mo may gusto na ilihim sa'yo na may sakit siya eh. Pero bakit? Kasi nga ayaw niyang maragdagan pa ang dalahin mo. Paano ko pa ngayon maaalagaan si Itay? Ganun nandito ako sa ibang bansa. Narito naman kami ng dalawa mong kapatid eh. Kami na ang bahala sa tatay mo. Kaya lang sana, tulungan mo kami sa pagpapagamot sa kanya, anak. Nay, ano po bang sabi ng doktor? Ano daw po bang sakit ni Itay? Kumusta na si Tio Bestre, pinsan? Medyo malakas na, Kuya Diego. Mabuti na lang pala nakapag-abroad ka, no? Naagapan agad ang buko sa prostate ni Tio. Oo nga, Kuya eh. Nagamot ka agad yun. At mas naging madali pa sa akin ang paglimot sa mga kabiguan ko. At saka anong malay mo?
Dito mo makita ang itinakda para sa'yo. Ayoko na munang isipin yung pinsan. Talaga? Oo, Pexman. Sayang naman. May ipapakilala pa naman sana ako sa'yo. Saka na lang. Ang gusto ko, matulungan ko muna ang pamilya ko. Salamat naman at napasyal ka, Sandra. Sabi po kasi sa akin ni Diego nang tumawag siya kanina, pasyalan ko raw po kayo. Ibiniling ko talaga yon nung makausap ko ang asawa mo. Sandra, may itatanong kasi ako sa'yo. Ho, ano po yun, Chang? Hindi ba kilala mo si Mantinoy? Opo. Gumagawa ho yun ng bahay. Ay, kasi ang gusto ni Guido, ipaayos na itong bahay namin para makapagpatayo na rin ng sari-sari store. Abay, maganda po yun. Malilibang na kayo, kikita pa. Oo nga pagtutulungan naming sinupi ni Bestre ang negosyong yon. Nang sa ganun makatulong din naman kami kay Guido. Anak, sa atin to binili namin ng tatay mo. Talaga po? Oo. Atin yung tricycle? Oo, sabi rin na. Katas yan ang tindahan namin ng nanay mo. Katas talaga, ha? Bunga lang kita namin ang tricycle na yon. Sino pong papasada nun? May nakuha na po ba kayo? Ay, hindi na kailangan magganap. Ang tatay mo ang papasada ng tricycle natin. Oo, may lisensya naman ako Tiyak, matutuwa si Kuya kapag nalaman ang magagandang balita natin. Bah, parang may good news ka rin Ay, syempre! Syempre naman, Tay. Ang lagay kayo lang. Ano yun? Ano ang good news mo, Aber? May award po ako sa graduation namin. Ay! Nagustuhan niyo po ba mga pasalubong ko sa inyo, Inay? Tay? Oo naman, anak. Pati mga kapatid mo, tuwang-tuwa sa mga bigay mo. Salamat, anak. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, Inay. Tay, dahil hindi niyo ako pinabayaan nung pinanghihinaan ako ng loob. Ginawa namin yon dahil mahal ka namin, anak. Oo. Nay, Tay, salamat din po sa pagsisinop niyo sa inipon ko. Ngayon, handa na ako mag-asawa. Mag-aasawa ka na? May nobyo ka na ba? Wala ka naman kasing nababanggit sa amin, Oo nga. Meron na po, Nay. 3 years na po kami. Oh? Hindi ko lang kinikwento sa inyo dahil gusto ko, sorpresahin kayo. Sino? Sino ba siya? May picture ka ba niya? Para naman makita namin. Nakita niyo na siya. Ha? Siya po yung magandang babaeng kasabay kong dumating kanina sa airport. Yung Yung nakablock? babaeng yun? Ang nobya mo? Oo, yun. Nay, grabe naman kayong magulat. Sabay pa talaga kayo, ha? Kasi naman, anak. Ay, napakaganda ng babaeng yun. Ay, oo nga. Artistahin. Anak, sigurado ka ba siya ang nobya mo? Oo naman, Tay. Di naman ako bulag, eh. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pagkatapos ng mga kabiguan ko, ibinigay niya sa akin ang babaeng tunay na magmamahal sa akin. Hindi dapat patalo sa mga kabiguan. Ito'y dapat buong tatag na harapin, pagkat may kaakibat na tagumpay ang mga kabiguan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Maynard Dandicho Jr., Susan Robles, Lionel Benamin, Alan Ortega, Rosana Villegas at Jeneline de la Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang lahat ng tao ay may takdang kamatayan. Mahirap mang tanggapin. Subalit, hindi natin ito maiiwasan. Subalit gaano nga ba ito kasaklap kapag natuklasan mong malapit nang bawiin sa iyo ang iyong buhay na pawang hiram lamang? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Dante sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano, Dok? Brain cancer? Huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Malinaw ang resulta ng aking ginawang pagsusuri sa iyo. May malignant tumor ka sa utak at nasa critical stage na. Kung ganon na lang kahabang itatagal ng buhay ko. Well, hopefully, at sa awa ng Diyos, baka umabot ka pa ng 6 months. Kung hindi naman, mga 2 or 3 months na lang itatagal mo. Hindi ko ito matatanggap. I-verify niyo ulit, baka nagkamali lang kayo ng findings, Doc. I'm sorry, Dante. Yun talaga ang findings ko. Matagal na akong doktor at kahit kailan, hindi pa ako nagkamali. And how I wished na sana'y nagkakamali ako. Wala na po talagang remedyo. Masyadong maiksi ang 3 to 6 months. Hindi ba pwedeng mag-extend ang buhay ko kahit 1 taon? Wala na akong magagawa. Kaya tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang ang buhay mo. Sigurado ka ba? Ano kaya kung magpatingin ka sa ibang doktor para sa second opinion? Hindi na kailangan, Gardo. Nararamdaman ko ng panghihina. Tapos, padalas ang pagsakit ng ulo ko. Kahit na. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Tama na. Ayoko na. Dahil ayoko nang muling marinig ang desperado kong kalagayan. Kaya mas mabuti pa sigurong... Aray ito. Bakit? Sumasakit na naman ang ulo ko. Ha? Grabe ang sakit talaga. Anong gusto mo? Dadalhin kita sa ospital? Huwag na. Lilipas dito. Ang hirap ng ganyan. Dapat may iniinom kang pain reliever. Nagsawa na rin ako sa kainom ng pain reliever. Ano kaya kung ihampas ko na lang ito sa pader ng ulo ko para natatapos ang paghihirap ko? Huwag kang mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Manalig ka sa Kanya. Baka sakaling magkaroon ng himala. Uwi ka na ba, Marian? Sabay na ako sa'yo. Bakit, Elsa? Hindi ka ba susundin ni Dante? Masakit daw ang ulo niya eh. Na naman? Mukhang napapadala siya yata yung pagsakit ng ulo niya. O baka naman nagdadahilan lang yun. Anong ibig mo sabihin? Don't get me wrong. Pero dapat maging aware ka. Baka umiiwas na sa'yo si Dante. Bakit naman niya yun gagawin? Oo, malay ba natin kung may ginagawa na siyang milagro. Hindi mo nararamdamang nalalamig na siya. Actually, yun na nga ang nararamdaman ko. Ayoko naman maghinala dahil malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Aba, mahirap yung ganyan. Habang maaga pa, dapat alamin mo na kung ano talaga nangyayari sa kanya. At baka nga, may ginagawa na siyang milagro.
Ano? Ibebenta mo na ang house and lot? Katapos mo nang hulugan yun ah. Kaya nga pwede ko nang ibenta dahil bayad na ako eh. Meron na nga akong buyer. At itong kotse ko, bebenta ko na rin. Ano naman ang gagawin mo sa pagbebentahan mo? Ang mapagbebentahan ko, pati na yung savings ko, hating ko sa 3. Yung 1/3, ibibigay ko kay Elsa. Yung isa pang 1/3, ibibigay ko sa mga kamag-anak ko. At yung natitira, ibibigay ko sa charity. Ibang klase ka rin naman. Wala ka nang itinira para sa sarili mo. Para saan pa? Mamamatay din lang naman ako. Kaya gagawin ko ng pinakamabuti kong magagawa. Pero maganda naman ang binili kong kabaong para naman hindi ako magmukhang kawawa. Palalagyan ko ng wiper para hindi mabasa ng luha. Ikaw talaga oh. Mamamaray ka na't lahat. Nagagawa mo pang magbiro. Ganun talaga, Gado. Life is a big joke. At hindi basta-basta ang birong dumating sa akin. At itong birong hindi nakakatawa, kundi nakakaiyak. Sabihin mo sa akin, masama ba akong tao? Hindi. Sa katunayan nga, napakabait mo. Napakabuti mong kaibigan. Pero bakit ganun? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos? Pare, hindi yan parusa. Pagsubok yan. Isang pagsubok na alam kong kayang-kaya mo mapagtagumpayan. Pero paano? Paano kung matatakasan ng kamatayang unti-unting sumasakmal sa akin? Ano ka mo? Naibenta mo na ang house and lot na natitira natin pagkatapos ng ating kasal? I'm sorry, Elsa. Kalimutan mo na ako. Dahil hindi na matutuloy ang ating kasal. Bakit? Anong problema? Don't tell me. May iba ka ng mahal. Wala. Ikaw lang mahal ko at wala nang iba. Pero bakit nga hindi matutuloy ang kasal natin? Ano bang problema? Ewan ko. Hindi ko alam kung paano kong sasabihin ito sa'yo. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na sa akin kung ano talagang problema mo. Hindi ko kayang sabihin. Malalaman mo rin naman yung balang araw. Basta't isa lang ang masasabi ko. Ngayon pa lang, pag-aralan mo na akong kalimutan. Pwede ba? Huwag kang ganyan. Elsa, Parang mo na rin akong pinapatay sa ginagawa mo pag nilihim. Parang awa mo na, Dante. Elsa. Sabihin mo kung ano talagang nangyayari sa'yo. I'm dying! Mamamatay na ako! Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang. Yun ang totoo. May brain cancer ako. At unti-unti na akong hinihilap patungo sa hukay. Hindi. Hindi ko yan matatanggap. Hindi, Dante. Hindi ako makapapayag na mawala ka sa akin. Please, huwag mo iiwan. Ayoko pa rin mamatay. Pero wala na akong magagawa. Kaya tanggapin na lang natin hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Hindi. Hindi natin dapat aksayahin ang natitirang panahon. Magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Lalo lang tayong masasaktan kung gagawin natin yun. Mas mahirap magpaalam sa ganong kalagayan eh. Kaya ngayon pa lang magpaalam na tayo sa isa't isa. Putulin na natin ang anumang namamagitan sa atin. Hindi. Ayoko. Gusto kita makasama sa huling sandali ng buhay mo. Ang sabi ko naman sa'yo, lalo lang tayong masasaktan. Mas mabuti nang nasasaktan tayo magkasama kaysa maghiwalay tayo. Mas masakit yun. Magkakahiwalay din tayo. Kaya pwede ba? Tigilan mo lang yung kahibangan. Umpisa ngayon. Tapos na sa atin ang lahat.
Siguro, masyado lang siyang desperado. Kaya niya nagawa na makipaghiwalay sa'yo. Pero dahil sa ginawa niya, dalawa na kami ngayon desperado. Nasaan na siya ngayon? Umuwi siya ng probinsya. Gusto rin niya makasama ang kanyang mga kamag-anak sa huling sandali ng buhay niya. Bakit ikaw? Ayaw ko ba niya makasama? Ay, napaka-unfair naman niya. Tama ka, Marian. He's so unfair. Hindi man lang niya naisip ang aking nararamdaman. Ay, naku, salamat naman, Merlit, narito ka na. 2 linggo ka rin nawala. Alam mo bang hirap na hirap ako sa kahahanap ng pangalan ng mga pasyente natin? Ang gulo ng files natin. Dok, pasensya na po. Kailangan ko talaga umuwi ng probinsya eh. Emergency ho kasi. Marami ho ako inasikaso dun. Uy, naroon na ako. Pero sana naman inayos mo ang files natin. Nahirapan talaga ako. Ano ba ang system ang ginagawa mo? Dok, hindi ko ho alam. Basta alam ko, magulo po isip ko ng mga sandaling yun. Diyos ko naman, oh. Ang hirap. Pwede ba ayusin mo yung file natin? Ha? Opo. Kung hindi, kukuha na ako ng ibang sekretary. Dok, sorry po. Sige po, aayusin ko na po yung files natin. Teka, may bagong pasyente, oh. Please, come in and have a seat. Thank you. Okay. Now, what can I do for you? Dati na ba kitang pasyente? Opo, Dok. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako si Dante Castillo. Dante Castillo. Pamilyar ako sa pangalan yan, pero ikaw ba yun? Lagi ba yata ang itsura mo? Dok, siya nga po yun. Natatandaan ko ho siya. At may isa pa rin ho tayong pasyente na halos kapangalan niya. Si Dante Castello po yun. Oo. Sige. Akin na ang medical record nitong pasyente. Yes, Dok. Kukunin mo na po sa file natin. Bilisan mo. Opo. Eto na po, Dok. Ano? Oh, no. There's something wrong. Ito rin yung nahagilan pong file doon para sa isang pasyente. Anong ibig niyo sabihin, Dok? Hindi yung naunang nagpunta rito ang may cancer, kundi ikaw. Oh, Ikaw ang may brain cancer. Pakiulit yung nga sinabi niyo, Doc. Don't tell me nagbibiro na naman kayo. Yun ang totoo. Wala kang cancer. Pasensya ka na. Magkatunog kasi yung pangalan nyo ng isa ko pang pasyente, kaya medyo nalito ako. Severe migraine lang ang sakit mo, kaya dapat matuwa ka. Ano ka mo? Dapat matuwa ako. Hindi ba ninyo alam kung anong damage ang ginawa niyo sa akin? Ibinenta ko lahat ng aking ari-arian at ipinamigay ko ang aking napagbentahan. 1 buwan akong hindi makatulog at halos mabaliw na ako sa kaiisip. Pagkatapos sasabihin niyong matuwa ako, kung ikaw kayang taningan ko ang buhay, ang sarap mong patayin! Kung hindi lang talaga kasalanan, baka napatay ko na ang doktor na yon. How I wish na siya na lang ang nagka-brain cancer. Hayaan mo na lang siya. Magpasalamat ka na lang dahil hindi totoo mamamatay ka na. Kung sa bagay, At isa pa, nasa akin naman ang 1/3 ng pera mo. At huwag ka nang manghinayang sa nawala mong pera. Dahil hindi naman talaga nawala yun. Nakatulong ka sa kapwa mo.
Kaya ang Diyos na ang magbabalik sa'yo ng pagpapala. May mga pangyayari talagang hindi natin alam kung dapat nga ba nating ikatuwa o isumpa. Ganun pa man, kung patuloy tayong mananalig at magtitiwala sa Diyos, ay magiging maganda pa rin ang ating kapalaran sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa Kanyang panahon.